Mga kapinagpala, know that we are really living in the last days at hindi po ako nananakot at hindi po ito pananakot. Pagkus ito'y pag-share para po tayo ay maging handa. And I am sharing this to you guys because I love you and God loves you. The Bible already tells us, hindi pa man ako buhay, okay? Hindi pa man buhay siguro yung mga magulang ko. Ito yung panahon ni Timoteo, noong pinapayuhan siya ni Pablo, na kung saan the Bible already tells us what will happen in the last days. Okay, we will be reading from 2 Timothy chapter 3. Ayan. Verse 1, but understand this, that in the last days there will come times of difficulty. Okay, so this verse alone, no, makikita na natin, last days, times of difficulty. Verse 2, for people will be lovers of selves, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to parents, ungrateful, unholy, heartless, unpeaceable, slanderous, without self control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasures rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people. Okay, bakit ko ba lagi itong sinasama sa mga message natin na itong last days na to? Because we are living in the last days. Opo, tayo po ay namumuhay na sa mga huling araw. Ano ba ibig sabihin ng mga huling araw? Ito ba yung katapusan na ng mundo? So, hindi pa po ito yung katapusan ng mundo, no? Ang ibig sabihin lang po ng mga huling araw is just ito na po yung stepping stone natin or malapit na po tayo sa tinatawag na coming of Christ, no? Ito po yung sinatawag na second coming of Jesus Christ, wherein there will be a rapture, marriage supper of the Lamb, and then po yung Antichrist. And these last days, dito rin po marireveal yung tinatawag nating mga deceiver na tinatawag ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, on the last days, many will come in my name pretending to be the Messiah. Okay, so marami po dito mang di-deceive, marami pong teachings na lalabas about po sa kanila pong paniniwala at marami pong madi-deceive, marami pong malilin lang sa kanila pong teaching. At tignan naman po muna natin, no, sa buong mundong ito, sobrang daming religion. Okay, that they are thinking that they can be saved by religion. So yun po yung tinutukoy dito. So magiging mahirap ito in the last days. Bakit? Dahil marami pong lalabas ng mga maling turo at marami pong tao ang tatalima sa mga pagtuturong ito. Kasabay po ng mga maling turo na yon ay tinatawag natin na times of difficulty. Okay? So, nabasa naman po natin dito kanina sa atin pong Bible na nabasa natin na sa chapter 3 verse 1, understand this, that in the last days, there will come times of difficulty. Okay? Kung papansinin po natin, ilang bagyo na po ang pumasok dito sa Pilipinas ngayong taon pa lang. At yung mga bagyo na pumapasok dati, wala naman pong halos mga kategory na super typhoon. Pero ngayon halos every year, meron po tayong category. Sa Pilipinas pa lang yan. Paano pa po yung sa ibang lugar dito sa mundo? So, yung buhay ngayon ay nagiging mahirap at pahirap ng pahirap. Okay? So, kung yung dati, yung 5 piso mo makakabili na ng kahit na ano, ngayon, yung 5 piso mo, halos yung candy ay hindi mo pa mabili. 'Di ba? Bakit? Because there will come a times of difficulty at mababasa mo rin yan nasa Bible, nasa Revelation, na magiging sobrang mahal ng bilihin. So, bakit nagkakaroon ng inflation, hindi lang ang Pilipinas? Dahil ito po ay nasa Bible na at hindi po ito nilagay dito sa Bible para mangyari yon, okay? Nakita na po ito, kumbaga, nakita na po nito beforehand and we are just receiving this message and giving warning to us that this will happen in the last days. It will be difficult times. Sobrang hirap po namang, hindi lang po ngayon, mabuti pa nga po tayo, baha yung na-experience natin. Sa ibang bansa po, gera, as in talagang they are experiencing drought, they are experiencing yung mga kagutuman, talagang matinding taggutom, perwisyo, araw-araw. Alam niyo po yun, every time I turn on the news, wala pong matinding magandang news akong nakikita. Lahat po is puro pasakit dito sa mundo. Okay? So, ano po yung pwede natin gawin? Pwede po tayo manalangin. Okay? Pangalawa is lumalim po yung relasyon natin sa Diyos and pray para po sa atin pong endurance in these last days. Lalong-lalo na po is yung pag-deep natin, pagbabasa natin ng Word of God, yung understanding natin sa Word of God. Because darating po yung times of difficulty na kung saan
mahihirapan po tayong i-distinguish kung ano po yung tama at yung maling turo na nasa Bible. Pero if we have this foundation to our Lord Jesus Christ, magkaroon tayong relasyon sa Kanya, nagkaroon tayo ng pundasyon, nagkakaroon tayo ng pag-aaral sa ating Bible, hindi po tayo mailalayo ng mga teaching ng mundong ito. Okay? So I pray that each and every one of us, maging po ako, isama po ninyo sa panalangin na makapagbahagi pa po ako ng truth, ng mga katotohanan patungkol po sa Biblia. And dalangin ko po na makatulong po ako sa bawat isa po sa inyo, nasaan ka man ng dako ng buong Pilipinas o mundo. Marami pong salamat. God bless you and may the Lord be with you.